Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Tormento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Palasyo ng Malacanang muli iginit na malaki ang naging pakinabang ng Pilipinas sa mga biyahe ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa labas ng bansa. Dating Pangulong Fidel Ramos, nananatili pa rin ang suporta sa administrasyon ni Pangulong Arroyo ayon sa Malacanang. Kapangyarihan ng Bureau of Food and Drugs palalawigin sa pamamagitan ng bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Arroyo. At bagong boxing champion na si Nonito Donaire Jr. nakabalik na sa bansa. Naniniwala ang Malacanang na nananatili ang suporta ni dating Pangulong Fidel Ramos sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito sa kabila ng pagtanggi ni Ramos na maging chairman emeritus ng bagong tatag na Lakas Kampi merger. Ang Express Balitang ito mula kay Cristina Tanyo. Hindi nangangahulugan na binabawi na ng dating Pangulong Fidel Ramos ang suporta nito sa administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo. Ito ang paglilinaw ni Executive Secretary Eduardo Ermita sa harap ng pagtanggi ni FVR sa posisyong Chairman Emeritus ng bagong buong administration party na Lakas Kampi Christian Muslim Democrats. Pero batid ang mga opisyales ng bagong partido na malaking epekto ang pagtangging ito ni Ramos na maaaring makaapekto sa posisyon ng mga miyembro ng partido na loyal sa dating Pangulo. Ayon pa kay Senator Juan Miguel Zubiri, Vice Chairman ng Lakas Kampi, malaking question ngayon kung saan patutungo ang grupo. Kaya naman, kumikilos ngayon ang partido para maayos ang naturang gusot. Pero paglilinaw ni FVR, hindi niya binibitawan ang posisyong Chairman Emeritus ng partidong Lakas CMD kung saan siya ang founder ng naturang partido. He is just coming up with his own position. So if you recall, that's the same issue that we discussed with him when Secretary Claudia and myself saw him after the merger on May 28. We discussed that extensively, that he pursued this course of action. That is something that I hope that this will be clarified. Well, we have not discussed very closely with the President about that particular position. So we just told her that we will see what Gabi and I can do, but still we have to touch base with COMELEC to find out what is the status of the case filed by Speaker De Venecia. Sa ngayon, hinihintay na lang ng bagong partidong Lakas Kampi ang desisyon ng COMELEC hinggil sa petisyong isinampa ni dating House Speaker Jose De Venecia na kumekwestiyon sa merger. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express. Respeto ni House Speaker Prospero Nograles ang naging desisyon ni dating Pangulong Fidel Ramos na tanggihan ang alok na maging chairman emeritus ng Lakas Kampi. Sa isang press statement, sinabi ni Nograles na tumatayong vice chairman ng Partido Lakas na kahit wala na sa partido ang dating Pangulo ay pagpapatuloy pa rin nila ang vision na sinimulan ni Ramos. Hindi rin nila isasarado ang pinto ng partido kung sakasakaling magbago ang isip ng dating Pangulo. Samantala, nanghihinayang si dating Lakas Secretary General Senador Juan Miguel Zubiri sa pagbibitiw ni Lakas Chair Emeritus Fidel Ramos sa Partido Lakas Kampi. Nagsilbing tatay at haligi daw kasi ng partido ang dating Pangulo. Dagdag naman ni Senate President Juan Ponce Enrile, posibleng nakadagdag sa biglang pagbibitiw sa partido ni Ramos ang issue ng pagkakaisa ng mga kandidato nito, partikular sa local level. Diyan niya biro ang problema ng banggaan o banggaan ng mga miyembro ng Lakas at Kampi sa parehong posisyon sa darating na 2010 elections. Pipilitin namang mahilot ng Partido Lakas Kampi ang issue, kaya't isang emergency meeting na ang nakalatag sa darating na Huwebes. Higit sa 250 mga grupo ang nagparisto sa Commission on Elections para maging accredited party list groups sa 2010 elections. Ayon kay COMELEC Legal Department Head Ferdinand Rapanan, halos kalahati sa bilang na ito ay nag-last minute filing kahapon.
Kahapon ang itinakdang deadline ng COMELEC para sa party list accreditations applications. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Niligdaan na ngayon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang panukalang batas na nagpapalawig sa kapangyarihan ng Bureau of Food and Drugs. Malaki ang naasahang tulong ng hakbang na ito sa mga ginagawang pagsusuri ng ahensya. Si Maricel Halili ang mag-uulat ng Express Balitang ito. Para masigurong patuloy ang mababang singil sa halaga ng gamot, nilagdaanan ng Pangulong Gloria Arroyo ang pagsasabatas ng Food and Drugs Administration Act of 2009. Ito ay 3 araw matapos simulan ang implementasyon ng Cheaper Medicines Act o 50% bawas sa halaga ng mga piling gamot sa merkado. Sa pamamagitan ng batas, higit na lalawak ang regulatory power ng Bureau of Food and Drugs na tatawagin na ngayong Food and Drugs Administration. Mas madali natin na makapagpasok tayo ng mga additional market players, yung mga importation ng mga gamot. Hindi na siya mababara doon sa napakatagal, napakakupad na proseso sa lumang BFAD. So ngayon mas mabilis ang pasok. So mas maraming mga players at mas maraming ngayon na supply ng gamot, mapipilitan talagang bumagsak ang presyo ng gamot. Ayon sa Department of Health, maaari na ngayong isubi ng ahensya ang kanilang kita para gamiting pambili ng mga kailangang equipment at makakuha ng mga manggagawang makakatulong sa FDA. Makakapagtayo na rin umano ng mga testing laboratory sa iba't ibang lugar sa bansa, kaya hindi na kailangang dumayo pa sa Maynila. Malaking tulong ito para agad na masuri ang mga kasong gaya ng pagkakaroon ng salmonella sa peanut butter products at pagkakahalo ng melamine sa mga gatas na banta sa kalusugan ng publiko. May kapangyarihan na rin ng FDA na kumumpiska ng mga sablay na produkto. Pwede nang mag-seize and hold in custody mga products that have been found out to be in violation of the rules and regulations. So, ganun din, empowered under the new law ang BFAD director with the rank of undersecretary na pala yan. Ano? So, mataas na yan, mas makapangyarihan talaga na mag-cite in contempt yung mga gumagawa ng mga produkto na hindi sumusunod sa mga panuntunan, patakaran ng BFAD na hindi na kinakailangan ng court hearing. So, napakalawak ngayon ang kapangyarihan ng bagong Food and Drug Administration. Sa harap nito, tiniyak ng DOH na tuloy ang pagsasampa ng kaso sa mga pharmaceutical company na hindi susunod sa mga probisyon ng Cheaper Med Law. Ako si Maricel